Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard David at shoutout kay Natasha May Boringot. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Biglang kumislap ang kilay ni Aaron ng nakakagulat na kulay. Multo. Tanging ni Raj, pipiliing mawala sa ganoong panahon. Hindi maiwasan ng Aaron na medyo magulat. Kung ito ay isang Mirage, magagawa ni Ye Gotcheng sa harap niya. Ni hindi niya namamalayan. Ngayon ang cultivation ng taong ito ay halatang umabot sa isang estado na hindi niya alam noon, mahinang bulong ni Devil Aaron. Ang lalaking iyon ay sinapian at natuto ng ilang lihim na pamamaraan. Maaari siyang maging isang multo na halos katulad ng kanyang tunay na katawan. Ngunit isang pagkakatawang tao multo at iba pang mga bagay, ngunit maaari at ang kanilang mahirap na pakikibaka para sa isang mahabang panahon, ngayon ikaw Gotcheng, sa wakas ay nakaranas ng ano. At halos kasabay na naging madilim na anino si Ye Gotcheng, sa isang kuweba na libu-libong milya ang layo, hindi kalayuan sa tuktok ng bundok ng Kishan, sa isang pool ng dugo na puno ng baho. Isang figure ang biglang gumalaw ng marahas, isang subo ng itim na dugo ang lumabas sa bibig niya, damn it. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang kamay mula sa pool ng dugo at tinamaan ang gilid ng pool ng dugo ng isang mabigat na kamao. Sa umaalo na dugo ng pool ng dugo, ang liwanag mula sa labas ng kuweba ay nagpakita sa kanyang makisig at madilim na mukha. Sa oras na ito, ang kanyang mga ngipin clenched, chofen mahirap na antas. Nang marinig ang paggalaw sa loob, sa labas ng kuweba, isang lalaki ang sumugod. Kung may mga nihilistic na tao sa oras na ito, dapat makita na ang lalaki sa pool ng dugo ay si Ye Gotcheng, at ang lalaking papasok ay Wuyan, Lonely City, anong meron? Nagmamadaling sabi ni Wuyan, agad na napako ang kanyang mga mata sa sulok ng kuweba, isang nanginginig na matandang lalaki, it's none of his business. Almost. Ye Gotcheng clenched his teeth and said angrily, I didn't get kahit ano. Hindi ko natikman ang babaeng iyon. Hindi lamang ako napigilan ng mapahamak na Aaron na iyon, ngunit sinira rin ang aking paghihiwalay. Isipin mo ang mga ito, ikaw Gotcheng ay isang subo ng dugo, hindi ko alam kung siya ay malubhang na sugatan, o kaya galit na galit, Aaron, Nguyen Leng, ang batang iyon ay hindi patay. Sa tingin ko ang grupong iyon ng mga kalbong asno ay nabigo. Matagal ko nang sinabi sa kanya na ang mga monghe na iyon ay hindi mapagkakatiwalaan. Nagtakip ng ngipin si Ye Gotcheng at galit na sinabi. Biglang bumagsak ang boses niya, pero sumimangot siya ng husto. Saglit, naramdaman niya ang malamig na hangin na puno ng nakamamatay na hangin. Sa sumunod na segundo, diretso niyang itinulak si Wuyan palayo, at pagkatapos ay ang kanyang biglang lumipad ang katawan mula sa pool ng dugo at halos sa sandali ng kanyang paglipad, kung saan siya ay, biglang nagkaroon ng pagsabog sa oras na iyon, ang tubig sa pool ng dugo ay sumabog sa buong kuweba. Sa katunayan, ang mga nagawa ni Miss Lu ay kamangha-mangha, si Ye Gotcheng ay isang maliit na katawan, magaan ang pag-asa sa direksyon ng butas. Isang mahinang halimuyak ang pumasok mula sa labas ng kuweba. Kahit nasa gayong kuweba ng malansan na blood pool, akala ko kung sinong nanganak ng aso ang nangahas na basagin dito. Ito pala ang bagong tiyuhin ng walang hanggang si Arya. Pagkaraan pa lang ng mga salita, dahan-daang pumasok si Lu Roxen, nakasuot ng puti at parang diwata, hindi ko inaasahan na maaalala ka ni Miss Lu. Hehe, paanong hindi ko maaalala na ang nakakulong na Longshan ay berde ang ulo sa publiko noong araw na iyon. Kung wala kang sapat na dahilan para mahanap si Miss Ben, dito, baka hindi ka makalabas. Ngayon, masasabi mo,
Malamig na umungol si Lu Roxen. Nang marinig ang mga salita ni Lu Roxen, halos sumabog si Ye Gucheng. Ang pakasalan ang pinakamatandang ginang sa walang hanggang dagat ang pinakatampok ng kanyang buhay. Akala niya magiging limelight siya. Ngunit huwag na huwag niyang isipin ay, ang kapalit ay walang hanggang pangungutya. Halos walang kahihiyang i-promote ni Go Yu ang kanyang sarili sa harap ng Aaron sa nakulong na Dragon Mountain, na hindi lamang nagpawala sa kanyang mukha sa publiko, ngunit nagpahirap din para kay Ye Gucheng, ang kanyang lalaki, na tumangala. Ang Big Green Hat ay kabaligtaran na ng sukat ng sinumang tao, ngunit, ang kanyang berdeng sombrero ng dahon Gu City ay isinusuot pa rin ng napakaraming tao. Huwag mong sabihing napakalakas ng tingin niya sa sarili, mahirap tiisin ng kahit sinong ordinaryong lalaki, Green Hat, umasa ka lang sa kanya. Karapat-dapat ba siya sa akin, Ye Gucheng? Ye Gucheng cold voice disdains away, Go you look good and is the daughter of the Eternal Sea. Don't you deserve it, Ye Gucheng, sino sa tingin mo ang karapat-dapat para sa iyo? Sarkastikong sabi ni Lu Roxen, yaong mga maaaring tumugma sa akin, Ye Gucheng, ay walang iba kundi ang nakaraan maliban kay Miss Lu, mahinahong sabi ni Ye Gucheng. Nang marinig ito, maging si Lu Roxen, na laging may mahusay na pamamahala sa ekspresyon, ay hindi napigil ang matawa, kung gayon, kailangan kong pasalamatan si Mr. Ye sa kanyang pagmamahal. Oo, mababa ang tingin sa akin ni Miss Lu, Ye Gucheng. Napangiti ng mahina si Ye Gucheng, totoo na ang matalino ay hindi nagsasalita ng lihim si Lu Roxen ay tapat at direktang, mahalaga para sa mga tao na magkaroon ng kaalaman sa sarili, Mr. Ye. Unfortunately, wala ka. Hindi ko alam. Hindi natuwa si Ye Gucheng. Malamig siyang sumagot, Miss Lu, natatakot ako na Aaron lang ang nasa mata mo, hindi ba? Natural, hindi mo makikita ang kakayahan ng iba, tulad ko na nakatayo sa harapan mo ngayon. Ikaw, ang Ye Gucheng ngayon ay hindi Ye Gucheng ng kahapon. Si Ye Gucheng ay ngumiti ng may kumpiyansa, tama ba? Bahagyang ngumiti si Lu Roxen, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pang-aalipusta. Natural na sinabi ni Ye Gucheng at tumingin sa paligid. Ngayon, padalos-dalos akong pumasok sa teritoryo ni Miss Lu upang patunayan ang katotohanan ito. Gayunpaman, hindi mo kailangang magalit, Miss Lu, isang tao lang ang nominasyon ni Ye. Hindi nagsalita si Lu Roxen, ngunit ang kanyang ekspresyon ay handang marinig ang mga detalye. Kung tutuusin, hindi masyadong mahigpit ang guard ng blood pool, pero ang makakatalo sa multo ay halatang napakatao. Ang nagustuhan ni Miss Lu ay ang kakayahan ni Aaron. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Miss Lu na ang Aaron ay isang bulgar na basura. Mga tao, ang pansamantalang shitlock ay palaging mauubos. Ang mga tunay na kasanayan lamang ang maaaring magtiyaga. Aaron ang una, habang ako, Ye Gucheng, ang huli. Miss Lu, ano sa tingin mo ang gumawa ng deal? Dahil dyan, kumpiyansa ang tingin ni Ye Gucheng kay Lu Roxen. Si Lu Roxen ay nagbigay ng isang mahinang ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, at sinabing, anong mga kwalipikasyon ang kailangan mong ipagpalit sa akin? Mga kwalipikasyon, ngumiti si Ye Gucheng. Pagkatapos ay naglakad siya ng ilang hakbang papunta kay Lu Roxen at Bamulong, nang marinig ang kanyang mga salita, ang orihinal na ekspresyon ni Lu Roxen ay napakadiin, ngunit siya ay nagsimulang maging mas seryoso. Pagkatapos, bahagyang nagulat ang lahat. Nang makita ang ekspresyon ni Lu Roxen, malamig na ngumiti si Ye Gucheng at mukhang sobrang kumpiyansa. Paano, Miss Lu? Sa tabi niya, malamig ding ngumiti si Huyan. Hindi nagsalita si Lu Roxen. Napakunot ng noo si Liu Mei. Malinaw, iniisip niya kung totoo o mali ang mga sinabi ni Ye Gucheng. Tumingin siya sa kanya at sinabing, Aaron's head. Ye Gucheng, sigurado ka bang hindi mo ako niloloko? Si Lu Roxen ay parehong nagulat at natuwa. Para sa iyo, nandyan pa rin ang blood pool. Hayaan mong gamitin ko ito saglit. Mukhang wala man lang ito sa iyo. Ngunit napakalaki ng natamo mo. Panipi, sa mga salita ni Aaron, tinatawag itong isang away. Ang bisikleta ay nagiging motorsiklo. Sabi ni Ye Gucheng nang may pagmamalaki. Ang lalaking humiram ng pwesto ko tapos papatayin ako ay tinatawag ding away. Malamig na sinabi ni Lu Roxen, Ye Gucheng, masyado ka bang matapang?
Nang marinig ang galit na inumin ni Lu Roxen, malumanay na ngumiti si Ye Gotcheng at mahinahong sinabi, ano ang gusto ni Miss Lu? Natural na alam ko sa puso ko na ang Aaron ang talagang pinakamahalagang tao para sa iyo sa kasalukuyan. Totoo ito. Gayunpaman, hindi dapat si Miss Lu isip. May mas malakas bang papalit sa kanya? Tandang pananong. Ngumisi si Lu Roxen na may pagdududa. Nang marinig ito, si Ye Gotcheng ay puno ng kumpiyansa at malamig na uminom. Siguro narinig ko na ang pangalan ng talentadong binata ni Ye Gotcheng, Miss Lu. Oo. Wala talaga ako sa napakagandang sitwasyon ngayon, ngunit iyon ay dahil sa basura ng Aaron hinarang ng transportasyon ang aking aura ngayon, mayroon din akong ibang paraan sa paglipas ng panahon, hindi ito may kukumpara sa Aaron. Panipi, pagkarinig sa mga kabayanihang salita ni Ye Gotcheng. Inamin ni Lu Roxen na siya ay nanginginig. Kung may ibang gustong palitan si Aaron, sasampalin niya ito sa mukha. Pero iba si Ye Gotcheng. At least, iba na siya ngayon. Ang masamang espiritu sa kanyang katawan ay halos sumabog, at ang kanyang kakayahang talunin ang Guelaw ay isang malakas na ebidensya din ng kanyang biglaang pagtaas ng lakas. Sa ngayon, hindi bababasa, tila may kaakit-akit na potensyal. Ang susi ay ang chip na gusto ni Ye Gotcheng ay napakaliit at simple. Mahirap kahit tumanggi. Hindi ka gusto ni Aaron, pero ako, Ye Gotcheng, ay nauuhaw kay Miss Lu. Sa kaso ko, hindi mo kailangang mag-alala sa pagsuway ni Aaron. Tama ba ako? Malumanay nang umiti si Ye Gotcheng at tumingin kay Lu. Ang mga mata ni Roxen nang hindi tinatakpan ang kanyang pagnanasa. Miss Lu, mabuti pang pag-isipan mo. Dahil doon, tumingin si Ye Gotcheng kay Wuyan at tumalikod para umalis. Huwag mo nang isipin yon. I promise your terms. Halos sa sandaling itinaas ni Ye Gotcheng ang kanyang paa, ibinuka ni Lu Roxen ang kanyang bibig. Agad na huminto si Ye Gotcheng, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. A month later, pupunta ako dito. Sana tuparin mo ang pangako mo. Otherwise, Ye Gotcheng, I want you to eat and go. Lumingon si Lu Roxen sa daan ng Ye Gotcheng. Haha, huwag kang mag-alala, Miss Lu. Sa loob ng isang buwan, kahit gustong kumain ni Ye Gotcheng, wala siya sa blood pool, kundi sa kwarto ni Miss Lu. Malamig na sabi ni Ye Gotcheng. Nang marinig ang matinding pang-aakit na ito, hindi nagalit si Lu Roxen gaya ng iniisip niya. Nakatitig lang siya kay Ye Gotcheng at tumalikod. Para sa kanya, bagamat nasaktan siya, hindi naman ito isang magandang bagay. Magaling siyang kontrolin ang mga lalaki gamit ang sarili niyang kagandahan. Ngunit, ay sa Aaron dito tumama sa pader, hindi bababasa, ka-Gotcheng kaya tigre lobo. Hayaan Lu Roxen bumalik sa orihinal ay dapat magkaroon ng ilang tiwala sa sarili. Nang makita si Lu Roxen, pagmamalaki ni Ye Gotcheng kay Wuyan. Napakababa ng poster ni Wuyan, at nakababa ang kanyang ulo. Nang may malungkot na ngiti, tumugon siya kay Ye Gotcheng. Sa oras na ito, si Aaron, na tumitingin sa anino ni Ye Gotcheng, ay itinikom ang kanyang mga ngipin at ikinuyom ang kanyang kamao. May sakit na manok. Sa likuran niya, ang napakarilag na babaeng nakaberde, nakatingin sa kanyang likuran, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, o nagtanong. Han 3,000, biglang bumalik, ngunit biglang natakot na babae paulit-ulit na bumalik. Wang Simon, bagaman sa oras na ito, siya ay ganap na naiiba mula sa orihinal, nang walang mabangis na hininga, isang damit ng anak na babae at kaunting pulbos, hayaan ang kanyang buong pagkatao na ganap na magbago. Alam ni Aaron na maganda ang dalaga, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang ganda pala nito. May sakit na manok, nang kumpirmahin ni Aaron na siya nga, ang mabangis na liwanag sa kanyang mga mata ay naging malambot, at si Wang Simon ay ganap na nakabawi mula sa pagkabigla at bahagyang takot. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi maiwasang lumingon sa kanyang mga mata. Lahat ng labis na emosyon ay umaakyat sa kanyang puso sa mga oras na ito. Sa susunod na segundo, agad siyang sumugod sa mga bisig ni Aaron. Nawalan ng boses si Wang Simon at umiyak ng mapait. Para sa kanya, naisip niya ang pinakamasama. Akala ko hindi na kita makikita sa buhay ko. Akala ko, patay na may sakit na manok, akala ko patay ka na rin, at gusto kong bumaba para hanapin ka at samahan ka sa daan. Buhay ka pa, buhay ka pa.
Napakapit siya sa mga bisig ni Aaron gamit ang kanyang jade na kamay na humahampas sa kanyang dibdib, at si Aaron ay tahimik na nagtitiis, alam niya, nasaktan niya ang pamilya Wang. Para sa isang mahabang panahon, maghintay para sa Wang Simon mood bahagyang matatag, Aaron nakatulong sa kanya umupo, nga pala, ano ang problema? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.